Ayan, maayong buntag po sa tanan, tibo kalibutan mga kaswelo dyan natin. Kumusta po kayong lahat dyan? Ayan, ay isang panibagong umaga na lang po at salamat kay Apong Ginoo at binigyan na naman po tayo ng panibagong umaga at mapayapa at pagpalang araw at nandito na naman po ako ngayon sa inyo. Ayan, nagbabalik. Ayan, nandito ako sa Kubo. Siyempre, may obligasyon tayo dito. Okay na, tapos na ang lahat, napakain ko na. So doon, yan ang sinabi ko, okay na, prepare na yon, waiting na yon. So bago ako pupunta doon sa Palayan 1, ayan kanina pa lang umaga, ay kanina lang alas 6, maaga si Androng sumulong, nauna siya sa akin, kasi meron pa akong ang gagawin dito. So, nauna siya, nag-ano siya sa mga pilapil na mga sira. So, sabi niya kanina, meron pa daw na iniwan niya. So, ako na lang ang ano dun, babalik mamaya. Bago ang lahat pala, ayan kahapon po, ng hapon, nung nandito ako nga, nalaman ko na yung ating, yung natatandaan niyo po mga kaswelo, yung pumunta, may bumisita sa bahay, galing Australia, yung mag-asawa. At, yung manok sa likod ko. So subscribers natin, viewers, ayan, nagluluksa po sila ngayon, nabigla ako sa balita. Ayan, umano po yung kanyang kapatid, yung natatandaan nyo nung sinama nila kami sa K5 Resort, inimbitahan nila kami sa pag-outing nila bago sila umalis o bumalik sa Australia. At Australia ba yun o California yata? Australia. Tapos sila rin ang nagbigay, mag-asawa ng natatandaan niyo po, ng biktima ng landslide sa Catagnos at nagpasama po sa atin. Ayan, napakabait po ng mag-asawa na yan, sila Kuya Bart saka ni Ate Ami. Ayan, nabigla po ako sa balita, Ate Ami, na yung kapatid ay pumanaw. Nakadaming pa naman namin yon, mabait na tao. So ganun talaga, pag pinagkaloob ng Diyos yan. So kami po ay nagkikiramay sa inyo, sa iyong kapatid, sa pamilya, ayan. Siguro mamaya, siguro kung maganda ang panahon, siguro mapupunta kami ni Mrs. doon kung maganda lang ang panahon. So sila ni Tata at ni Anami kahapon nauna na kasi nga nag-deliver nga raw ng kasabarol ni mama ko. Umuwas mama ko, deliver nila sa Plaridel. Ayun nga, ulitin ko po, naikiramay ako sa inyo sa biglang pagkawala sa iyong kapatid, Ate Ami. Ayan, tuloy lang ang buhay. Ayan, kailangan natin tanggapin, kailangan ganun. Ayan, tapos okay na ako dito. Yung kahapon po na banggit ko sa inyo, may habang nag-iihaw ako ng ulam doon sa ating mga tao doon, kila Tito Roger, may pumunta dyan na kaibigan din rin ni Tito Roger at may-ari ng traktor na ginamit dito sa atin. Ngayon na meron silang pag-usap niya sa akin kahapon, meron daw siyang kambing na binibenta at meron siyang alaga na siyam yatang piraso na ayaw na niyang mag-alaga. Binibenta niya lahat po. So sinabihan ko kahapon na wala naman po akong perang pambili ng pambayad na buo. Alam po, gusto kong mag-alaga ng kambing pero hindi bultuhan kasi nga hindi naman tayo, ako lang small YouTuber lang po. Yun naman ay willing naman daw siya na anong tawag nito, kahit 2 gigs or 3 gigs daw, basta lang daw, pag-usap niya sa akin, nasa akin mapunta yung kanyang alaga, dahil alam niya hindi naman masasayang. So may dalawa siyang tao or 3 yatang pumunta na sa kanila, pero tinanggihan niya muna dahil ako nga daw ang priority niya na ako ang makakuha sa kanyang kambing. Yun nga ay wala nga akong pambayad na buo. So siya naman nag-offer na pwede naman na 3 gigs or 2 gigs, yan depende sa ating usapan.
ayun nga, ayun, nag-uusap kami kahapon, sabi ko, ngayon, alam naman na nagasto rin tayo doong nakaraang pista, wala nga po pambayad sa'yo. Yun nga, okay naman daw sa kanya, basta lang sa akin lang mapunta yung kanyang alaga. At meron pa ring net yata na 400 meters, yun yung inahabol niya na makuha, pati yung net. Pati yung net mabili rin, bago pa daw yun na hindi pa nagamit, in-order pa nga daw niya sa Lazada. So, ibenta daw sana niya sa ibang tao yung kambing, kaso yung net hindi masama. So siya ay titigil daw sa pag-alaga. So, maganda daw yung kanyang mga alaga, ang size malalaki, sukat. So, sabi ko, yun nga, nagpapasama ako kay Tito Roger kasi hindi ko naman alam yung bahay nun. Pero dito lang naman sa Buenavista. Ayan, yun nga ang aming pupuntahan ni Roger ngayon. Papasyalan namin at mag-uusap ng maayos kung talagang ewan ko kung mapag-usapan namin na maayos. Kasi daw yun, siyam na piraso, yung iba daw mga anak na or buntis na. So tingnan ko, pakita ko sa inyo mamaya kung ano ang yung lugar doon at makita nyo rin yung mga kambing niya. So pinagkatiwala niya sa akin. Ayan, salamat na marami sa inyong tiwala kahit hindi ko pa nakita. So yun nga, yung gusto niya, di bali daw 3 gigs or 2 gigs, basta lang daw nasa akin mapunta. Kasi hindi ko alam bakit sa akin niya pinagkatiwala. So, salamat sa tiwala, pero pupuntahan namin yung bahay niya ngayon. Yung usapan namin ni Roger pagkatapos ko magpakain ng mga alaga. So ayan, tapos saka na ako pupunta dun sa palayan. Yung ating video ngayon sa ngayong araw. Okay, muna, hinihintay ko lang si Tito Roger na bababa. Okay na lang, nakapagpakain na ako ng mga alaga. So, okay na, sa mga tanim, okay na rin, nag-waiting na lang. Ayos. Nga pala ay habang naghihintay ako ni Tito Roger, i-shout out ko lang, gusto ko lang i-shout out ng yung mga barangay iski dito sa Barangay Bubon sa amin. Ayan, shout out sa inyong lahat, lalo na sa inyong sa iski, si Mark Onlokay, na nag-Christmas party po sila kahapon. Ayan, wala akong ka-idea, pero galing ako dito sa bukid at talagang pinuntahan ako sa bahay. Meron pala silang binigay na invitation. So, nag-attend tayo doon. Nag-attend po ako doon, kami ni Consiel Roldan. Ayan, nagkakuha tayo ng award. Ito, nasa screen. At ito po ang mga kaganapan kagabi. Para sa SKPH, Sangguniang Kabataan. Oo. Actually, for the entire Baybay, tayo naman muna magkanak ng Christmas party for SK. Ibibigyan natin ito sa page with 15,000 followers. So, dapat, sige. Kompleto kasi nga walang hindi nakapokus
nakapokus ako dun sa mga ano nila, sa mga event nila, sa mga ano, masaya yung kanilang ano. Tsaka salamat sa inyong ano, sa inyong pakain, salamat sa foods, ang sarap ng mga luto ng mga iski. So, salamat na marami sa inyong pag-imbita sa amin ni Sir Roldan. Ayan. Patuloy lang inyong ano, inyong hangarin sa barangay. At ayan na, ito ang ano, mga kaganapan kagabi sa Christmas party nila. Kaso hindi lang kumpleto. Oh, pero basta yung imbitan nyo sa amin, na-appreciate din kami ni Roldan sa inyong invitation. Yan. Naging ano pa ako, wala akong ka-idea. Naging judge pa ako sa pag-games nila. Kaming dalawa ni Roldan at saka ay tatlo kami ni Russell. Ayan. Thank you. 1 hour later. Ayan na po mga kasulon, nandito tayo sa ano, sa location, sa site, sa asyenda ni Boss Peter, sa may-ari ng ano, mga kanding dito sa kandingan niya. Ang ganda ng pwesto niya dito, oh. Ang lawak ng kanyang lupain, sana all. Ayan, may palayan din, nakatanim na. Ito mga nyug na ito ay sa kanya. Kasi namahan niya kami. Nandito si Roger, medyo may kalayuan lang po sa highway. So tara, puntahan natin para makita natin yung kambing na kanyang ibibenta sa atin. At pag-usapan namin ng maigi. Kung makapapayag siya sa ating ano, pakiusap din. Ayan, binigyan niya lahat para makita ko lahat. Ayan, no? Ayan si Roger. Daming ano rin, gabi. Ang laki. Ang laki ng ano, lalaki, yung barako nila. So tara, puntahan natin sa taas. Doon daw sa kubo. So, si Boss Peter may-ari ng ano, ng kambing. Sila yung pumunta sa akin doon kila Tito Roger. Tara, dito tayo madaan. Hindi ako kalaban, ha. Ayan yung kambing ni Boss Peter, oh. Pila na kabuok? 1. Siyam. Siyam. Ang piling itong kang brown, kariti mo na. Oo. Kaun sa itong ibulong anak. Siyam daw, tapos meron daw dalawang maliit. So benta daw niya lahat. Uy, ang laki. Ito yung barako niya, lalaki na sukat. Tapos ito, mga inahin daw, buntis. Kailan buntis, ano eh? Apat daw. Kaya ang klaro na duha. Oo. Ito malamang buntis to eh. Apat daw yung buntis. Ito, dami. Ito na, mga kasuelo. Dari anak yung puti o gatong tayo brown. Oh, kire. Puti ko puti. Ito yung surudo ka ba? Oh. Ayan po ang gusto niya mangyari. Pati ito maliliit. Ganda. Oo, hindi maabot. Ayan na, tamang kwentuhan lang po muna kami din at kuhanan ko muna ng magandang shot yung kanyang pwesto. At siyempre kwentuhan muna. At siyempre tanong-tanong kung paano. Ron. Sakto pwede ni kapen, moduha. Kini naa ni mga tuloon ni isda. Katog, tawag ka sa pagkaba. Ganda ron kandeng usar ka po. Pero ilaha na lang ano naman. Parang apak. Oh, kahit apak. Pasura ka sa gilid. Ano na? Oh, tungag na. Oh, kanila. Kita mo kasi ni. Ano naman? Ano nagalin na daw. Ay, wala.
Ayan po mga kasuelo, nakapag-usap na kami ni Boss Peter. At na ano naman namin ng maayos na usapan. So binigyan na sa akin talaga ito. Pati yung net, napakita ko sa inyo mamaya yung net. Bali ano to, bali 11 na piraso na kambing, yung dalawa bagong ano pa, maliliit pa. So kahit ano lang daw, 3 gigs, 2 gigs, yun nga, yun yung ano niya, para lang daw ma-area na lahat, pati yung net. Siyempre salamat kay Boss Peter sa tiwala. Ayan, uwi na kami kasi kukunin namin yung order ngayon, yung net, para igayak na, para gusto ko bago namin i-travel to doon, meron ng net at may bakod na, at gawa namin ng ganito. Okay. Ito, gaganda ng mga kambing niya. Sa akin nagkatiwala yung kambing niya. So thank you, sa daghang salamat sa imo pagsalig diri naho, bisag dili naho gikas, wala naman talaga akong pangkas. So pag-ipunan, 3 gigs or 2 gigs. So thank you sa tiwala talaga. Po mga kasuelo, meron tayong bagong paparating na pagkaabalahan. So siyempre salamat din ako sa inyo, sa lahat-lahat ng sumusuporta, mga viewers, solids dyan, subscribers, yan, thank you marami. Meron po tayong bagong kagiliwan nito. Talaga akong matagal na rin talaga akong gustong mag-alaga ng kambing. So ngayon lang pinagkaloob na tempo, kaso maputik. Okay na kami po, medyo may kalayuan lang yung kanyang pwesto, pero napakaganda ng pwesto niya talaga, napakaliwalas po mga kasuelo. Pre yung kambing, pre rin sila. So, sa akin doon sa pagdalhan ko, talagang kailangan ko nang magbakod kasi mahirap na makaperwiso tayo ng ibang tanim. Kaya yun tayo pagdalhan ngayon ni Tito Roger sa yung bakod. Siguro magkatulong na lang ako pag symbol sa net. Ayan. At naman, napag-usapan naman namin ng maayos. So hindi naman yung kambing, hindi mapariwala dahil nasa akin naman. Anong pwesto, napakaganda. Meron po akong bagong pagkaabalahan ito. Okay. Same din to yung lugar dun sa Lagsak, may maluwang to. Okay. Butik. Sige ka lang. Talagang boy. Ulit.
Ayan po mga sil, oh. Ayan na, tulad na sinabi ko kanina, patinit yung aking nakakuha. So inatid ko muna si Roger doon para matuloy niya yung ginagawa na doon kasi nagtuloy sa pag-araro. So ito na, nadala ko na yung net na talagang sariwang sariwa po. May presyo pa nakalagay. Tapos may resibo pa. Ayan po mga sil, napakahaba nito. May ano pa. May lubid pa. Ayan. Ayan siya. Nakalukot pa. Ayan po yung ating gagamitin. So, bali dalawa po ito mga silo. Ito pa. Bago rin to. Ayan. Okay. So dalhin ko muna ito sa bahay. Tapos set kami ng araw ni Roger para gagawa ng bakod na. Para pick up na natin yung mga kambing ni Boss Peter. Yan, thank you na marami ulit. Daghang salamat sa pagsalig nimo na ako ang makada sa imong mga buhion. So, muna to ato kanang sabot. Daghang salamat jud. So, sa ni uli sa balay para safety ba. Okay, hindi na ako. Meron pa akong sikasuhin dun sa Palayan 1, Leandro. Silipin ko muna doon. Let's go! Ayan po mga sulo. Ngayon, nandito naman tayo sa Palayan po ngayon. Update natin kung hanggang saan yung naayos ni Andrew sa Pilapil. Tapos pitikan ko ng isang manupitan ngayon. Kahit sandali lang. Kasi patungo rin ako doon sa habang maaga pa. Nadala nga ako sako tubig. Kukuha na rin ako dito ng Madre de Agua pagka tapos ko dito pag uwi ko. Diretso na rin ako dun sa mga alaga. Yan. Okay, tingnan natin yung nagawa ni Boss Andrew. So dito, ano pa? Ayan. Hindi pa na tractor. Pero ano na, dinaanan na niya ng yun niya. Ito yung sinasabi ko. Daanan na niya. Pinaararo ko na yung sa gilid para maayos yung Pilapil katulad nito, oh. Itong ayusin. Sige, dito muna ako mag muni-muni. Marami naman tubig, mas maganda talaga katulad sa ginawa namin doon sa doon sa kabila, farm 2 ay sa Palayan 2. Dito ka muna boy, check ko muna yung naano ni Andrew din eh. Doon daw siya sa malaking pitak na nag-umpisa eh. Sige, ito pala yung inayos ni Andrew kasi hindi niya tinuloy doon, diniritso. Yan, patay pa rin. Ano pa rin yung tubig, mapaw pa rin. Adudoy. Kailangan nating ulitin yan. Yan ang aking segundahan. Patingan ko ulit. Sayang yung tubig, oh. Pumupunta lang sa kabila. Okay.
Ayun o. Daan pa rin yung tubig sa kabila. Mga kasulo, medyo masakit na yung init. Tigil muna ako at bukas na naman umaga at pagpatuloy itong pag-ayos dito sa pilapil ng farm 1 or palayan 1. So marami-rami din akong naayos. Pupunta na ako din bago ako pupunta din sa Itikan. Kuha muna ako din ng Madrid Agua para meron silang makain. Tabi papatuloy mo na to para dagdag ko sa aking natanim kasi meron tayong dagdag na alaga coming soon, kaya dagdag natin yung aking tinanim yun Ayan po mga kasilo, nandito naman po ako ulit dito sa Itikan. So last na ko na to direksyon at dito na ako mamamahinga niyan, magpahinga. Pero bago magpahinga, ipakain ko muna to itong dala kong Madre de Agua. Kain ko to, tapos ito yung aking mga itanim, dagdag tanim. Yan o, ito agis ko to, lagyan natin doon sa ating batik-tik. So ngayong araw na ito napakarami kong dami kong napuntahan. Yun mamaya balikan ko to mamaya. Kanina pala
nakalimutan kong banggitin po sa inyo. Galing kami doon sa Kandingan. Tapos natid ko si Roder dito. At pag uwi ko sa bahay, pumunta naman ako sa bayan pala noon. Kasama ko si Mrs. at si CJ. At pinuntahan ko yung may-ari din sa ating palayan din sa Palayan 1, si Sir Renante Gorgonio. At yun nga, nagkiusap ako ulit sa kanya na meron siyang isang bakanting lote na hindi nagamit. So kinausap ko siya at nagpaalam ako ng maayos sa kanya na kung po pwede, lagyan ko muna ng kambing pansamantala. So ayan, napakabait naman po ni Sir Gorgonio. Talagang pinaunlakan niya yung aking pakiusap. Pumayag naman siya. Kaya waiting na yung i-schedule lang namin ni Dr. Roger kung kailan kami magbakod, para kasi parang rush yata ang pagka-dispatcha nung kambing ni Boss Peter. Kailangan meron na kaming bakod at kubo, katulad siguro yung ginawa ko nun. Tapos lagyan ko lang ng sahig para doon sila rarampa or tutungtong kung tag-ulan, kasi hilig ang kambing tumutungtong sa Kaya yun ang aming next na gagawin, agong pagkaabalahan. Yan pahinga lang ako konti dito, tapos pakain na sa mga alaga. Dito ang aking istambayan. Okay. Yun binabanatan na yung nakikita ko. Yung hinagis kong Madre de Agua. So mamaya ko na lang balikan. Sige. Yung mga alaga ko nandyan lang. Hindi sila gumala. Okay. So ayan, dito na po nagtatapos din ang aking episode ngayong araw. So ayan, nakausap ko na rin si Patrick ngayon, dumaan dito. Pinakausap ko sa kanya yung pinasabihan ko sa kanya yung kanyang tropa na yung si Jason, yung nagtatraktor dito sa Palayan 2, kung kailan siya bakante para maipatraktor ko na rin doon sa Palayan 1. So ang gagamitin naming traktor niyan ay doon, meron dito sa sa barangay sa DE. Ayan, membro naman yung nanay ni Andro, Anita. So yun na lang daw yung gagamitin. Bibili na lang daw ako ng gasolina or crudo yata, oo. Tapos pa-operatean ko na lang. So babayaran ko lang yung yung mag-operate. At siyempre kaunti din doon sa meron daw bayad din sa DE, pero hindi naman gaano ka hindi katulad yung sa Palayan to. Ang gastos ko sa pagtatraktor ay 2,000 sakto yung aking nagastos sa pagpalinis lang sa pagpatraktor. So dito bukas, ayan, kita-kita po tayo sa aking next upload po bukas. Sa Palayan 1 naman ako bukas, bukas ng umaga. Ayan, salamat po na marami. Ayan, ako pinapasalamat po sa inyo sa inyong patuloy na suporta. Ayan, sa mga solo subscriber, viewers, supporters, ayan, shout out po sa inyo. Magandang hapon. Ayan, kita-kita tayo nga sa aking next upload po bukas. Ayan, ingat po kayo palagi dyan kung saan man kayo po naroroon. God bless sa ating lahat. Enjoy lang po tayo. Enjoy lang ang buhay. Ayan, paalam po muna. Bye bye.